Magandang gabi sa lahat ng ating mga viewers, ng mga naka-online na ngayon. Ito po ang ating episode ngayong araw po ng Sabado, Mayo 8, taong 2021. Ang ating pag-uusapan ngayong gabi, una itong dumating na mahigit 2 million na bakuna galing na ito po ay inisponsoran ng United States sa ilalim ng COVAX facility. Yan. Dumating na po ito ngayong araw ng Sabado. Malaking tulong po ito sa Pilipinas para po tuloy-tuloy na po ang ating mass vaccination. So ano po ito? Pag-uusapan po natin ito. Ang isa pang pag-uusapan natin, ito pong tumitindi ngayon ng mga pag-aresto sa atin pong mga aktivista, lalo sa mga kabataan. Sa katunayan, isa sa mga pangyayari na yan, yung aking kliyente dito sa Naga City, 20 years old, si Sasa Santa Rosa. Pag-usapan po natin yan mamaya. Yan po ang ating pag-uusapan ng mga balita, mga kaganapan sa ating bansa ngayon. Tulad po ng dati, patugtugin po muna ang ating introductory song. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahid ng dugo. May mga lorong di makalipad na sa hawlang ginto. May mga punong walang dahon, mga pusong di makakibo sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Mula nang makita ko ang lupang ito, nakita ko rin ang munting apoy sa puso ng tao. Tinatungan ng mga kabulukan hanggang sa lumago. Ngayon ang puso'y may takot sa lupang ipinangako. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Dati-rati ang mga bukid ay kulay ginto. Dati-rati ang mga tao sinlaya ng ibon. Dati-rati ay katahimikan ang musikang nagpapatulog sa mga batang walang muwang sa mundo. Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo. Patakan niyo ng luha ang apoy sa kanyang puso. Dinggin niyo ang mga sigaw ng mga puso ng taong kung inyong dadalhin kabilang sa inyo. Duol mga kaigsunan, paminaw kamo. Doon ako'y dala ng mga balita gikan sa banwa ko. Gusto ko nga ipahibalo ang mga istorya nga nagakahitabo sa banwa gisag nato.
Yan po ang awiting balita. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. May nag-react sa atin na isang viewer natin. Ang sabi niya, Attorney, parang hindi yata asin ang kumanta ng intro song natin. Napansin din ni napansin din ni Kabunyog Mel Cruz. Ang totoo na po kasi sinishare ko na po kasi ito, ito po kasi dina-download ko tapos sinishare ko na po sa YouTube. Pagdating po sa YouTube, ang nangyayari po kapag ina-upload na natin sa YouTube, lumalabas na isa sa mga issue na nire-raise sa atin kung okay lang daw sa atin na i-mute yung music dahil yung dati po nating ginagamit na mga introductory song, original po yun na kanta ng asin. Gustong-gusto nyo, alam ko nagugustuhan nyo yun. Ang problema natin, syempre copyright. So sabi ng YouTube, okay lang po ba sa inyo? Tinatanong tayo, may options. Tatanggalin yung kanta, i-mute o papalitan ng ibang kanta. Ay naghanap lang ako ng ibang kanta na version din nung balita, yung lapit mga kaibigan at makinig kayo. Pero yung cover edition, ibig sabihin hindi yung original na kanta ng asin. Para lang po mai-upload din natin sa YouTube. Alam niyo na po kasi ngayon nadidetect yan nadidetect sa internet kung ang ginagamit mong kanta ay yung original na kanta ng asin. At syempre, mayroon tayong copyright law, so nire-raise yung issue na kung okay lang ba na i-mute yung kanta. Para hindi na i-mute kasi kailangan natin yung intro song na yon. Para hindi na i-mute, naghanap na lang tayo ng cover edition at yun yung napili natin. So yan, good evening sa ating mga viewers. Ano tayo ngayon? Nakapagsimula tayo ng maaga at natutuwa tayo na sa pagsisimula natin ng maaga, ang dami kaagad nating viewers. Sabi ni Kabunyog Ina de la Cruz ng Bunyog Japan, paki-subscribe na rin po yan ng YouTube. Opo, na po ako, binubuhay ko na yung ating YouTube channel para yung mga hindi nakakapanood ng ating mga online talakayan gabi-gabi, dun nyo na po mapapanood sa YouTube. Kaya lang, ang problema po ng YouTube, kailangan po natin ng minimum 1,000 subscribers. Ay sa ngayon, 498 pa lang yata yung subscribers ko doon sa YouTube. So sana tulungan nyo po si Enzo Recto, i-subscribe nyo po. At hikayatin nyo yung mga kakilala nyo, mag-subscribe din po sa YouTube. Para po yung ating mga live dito na lalagay na rin natin doon. Alam nyo po, ang mga DDS, ang mga vloggers nila, gamit nila lahat, mag-Facebook, mag-YouTube, mag-TikTok. Tayo lang na mga antays ang medyo naghahabol tayo. Naghahabol pa po tayo. Ang Facebook, medyo marami na tayong mga nagtutulong-tulong para labanan ang fake news. Marami na rin tayong mga vloggers, mga nagpo-programa sa Facebook. Pero ang YouTube, hindi pa po natin masyadong na-maximize. Lalo na ang TikTok. Ay yung siyempre, yung mga DDS, marami silang budget. Kaya may tagagawa talaga ng kanilang yung kanilang mga materials na para sa TikTok, para sa YouTube. Pero hayaan nyo po, gusto kong paunti-unti ang YouTube ay mapasok natin. Kaya sana marami ang mga nanonood sa atin ngayon, i-subscribe nyo po yung YouTube natin. Good evening kay Ma'am Carmila Taneda. Ay syempre si Ma'am Carmila sa Japan ito. Marahay na banggi kay Alberto Bona, Si Delia Relato, nanonood sa atin sa Singapore. Yan. Lito Perez, si Iman Cosulya nanonood sa atin, kabunyog natin to from Saudi Arabia. Syempre si Sir Frank Francisco. Si Sir Frank Francisco nanonood sa atin from East Coast.
Si Sir Frank Francisco matagal na itong nananawagan na dapat tayong mga tayong mga nasa oposisyon ay magkaisa. Mabuhay po kayo, Sir Frank Francisco. Si Dominador Balyahon Gero, saan po kayo, Sir Doming? Ano? Si Vicore nanonood din sa atin, si Ma'am Milagrusis Brenutan, si Yusimo Garcia Rodriguez, ayan, sa Rome, Italy. Dumarami ang nanonood sa atin sa Rome, Italy. Sana kung dumami na kayo ng dumami, Yusimo Garcia Rodriguez, buuin na natin ang chapter dyan sa Rome. Ano? Si Leo Montes Maratas Relator, nanonood din sa atin, si Testoribio. Ayan. Saan po ba yung Windy City? Mel Karunungan, nanonood po sa atin. Si Kamunyog Midi Foster Losa sa Israel. Yan, marami ng viewers natin. Anyway, simulan natin itong talakayan natin. Ano po? Ngayong araw, dumating ang pinakamalaking volume o quantity ng COVID vaccines. At ito'y galing sa COVAX facility. At ang nagtumulong dito para makuha ito ng Pilipinas, ang nagpundo dito ay ang United States. So yan po more than 2 million yan. Mahigit 2 million. Actually 2,030,000 na doses ng bakuna. Gawa po ito ng AstraZeneca. Nung dati mayroong medyo tinigil muna yung pagbakuna ng AstraZeneca, yung vaccine ng AstraZeneca, dahil sinasabing mayroon itong side effects. Lalo sa mga senior citizens, yung mga 60 years old and above. Pero nung bandang huli, na-resolve na tong issue na to at nakitang safe naman ang AstraZeneca. Ito po'y gawa ng Amerika, gawa ng United States, at ang United States mismo ang naniniguro nito na ito'y maibigay sa Pilipinas sa pamamagitan ng COVAX facility. 2 million po yan, dumating ngayong araw ng Mayo 8. Sabado po, Kaya malaki ang pagpapasalamat natin. Alam nyo itong United States, kahit naman minumura ito ni Duterte, kahit si Duterte ay nagpapakatuta sa China, pero ang US ay nandun pa rin yung pagtulong sa Pilipinas. Lalo pa ngayon sa panahon na sa ilalim ni Biden. Siyempre, nagmamalasakit din sila sa Pilipinas na siyempre, hindi lang dapat yung mga mayayaman na bansa ang manginabang sa COVID. Dapat masiguro din na kahit yung mga mahihirap na bansa, yung mga di mauunlad na bansa na tulad ng Pilipinas, sa panahon na na-develop na rin naman ang mga bakuna sa COVID, dapat manginabang din. Kaya tiniyak yan ng US sa pamamagitan ng COVAX facility. Nauna na nito noong Marso, may dumating na dito sa Pilipinas na 500,000 din. Galing din sa AstraZeneca. At ito'y sunod. Ito yung sunod. 2,030,000. At sa pagdating na ito ng bakuna mula sa COVAX facility na inisponsoran mismo ng US, bilyon ang ginastos ng US dito para lang ang Pilipinas ay makakuha ng COVID vaccine na to. At sa darating na mga araw, linggo o buwan, marami ang mababakunahan nito. So, sana po simula na ito ng Kaya ito nakakahiya talaga ang administrasyon natin ngayon. Kita nyo naman, minumura niya ang US kung insultuhin niya ang United States. Pero sa huli-huli pa rin, ang US pa rin naman ang pangunahing tumutulong. Ilan lang ba naman ang naibigay ng Sinovac? Ilan lang ba naman ang naibigay na bakuna galing sa China? Libo lang yan. Ilan lang ba at kahit yung ginagamit na panturok ni kay Duterte yung Sinopharm na hindi pa nga approved ng Food and Drug Administration, gawa din to ng China. Kahit yung galing ng Russia, 50,000 lang yata yun na doses eh. Samantalang itong galing sa COVAX facility na inisponsoran mismo ng US, billion dollars ang in-sponsor ng US dito. Kaya, rin to, kahit malaki ang pangiinsulto ni Duterte sa US, nandyan pa rin ang pagtulong sa atin. Kaya
pasalamat naman tayo naman marunong naman tayong magkilala sa mga bansang tumutulong, lalo sa panahon ngayon na nangangailangan tayo. Ano? Si Delia Alipio, parang ngayon lang nanood sa atin si Ma'am Del. Nanonood sa atin from Melbourne sa Australia. Ano? Yan. Maligayang panonood po, Ma'am Del. Ano? Si Romeo Hermosilla, ayan, taga-Naga pala si Romeo Hermosilla. Ayan. Sana po umattend po kayo sa mga activities ng Bunyog dito sa Naga City. Si Rafi Bitita, ayan. Si Edmond Balagtas Bermudez, si Rosalito Magpantay, ano? So yan, donation din po ito. Galing po sa COVAX facility. So, salamat na lang, malaki-laking volume ito. Kahit papano, nitong darating na buwan ng na Mayo, Hunyo, at hanggang Hulyo, ito'y magagamit na itong mahigit 2 million na to. 2,030,000. Kaya, pero gayon pa man, kahit dumating itong 2,030,000 na ito, kapos na kapos pa po ito sa pangangailangan natin para mabakunahan ang maraming Pilipino. Kasi po, 110 million ang populasyon ng Pilipinas. Para magkaroon tayo ng tinatawag na herd immunity, ibig sabihin po ng herd immunity, kapag marami na ng karamihan na ng populasyon, halimbawa mga 60 million to 70 million, na bakunahan na, kahit yung iba'y hindi pa nabakunahan, hindi na magiging mabagsik itong COVID. Unti-unti na itong magiging mahina hanggang sa kung yung kahit hindi mabakunahan ay hindi nadadapuan ng sakit na to. Ang tawag po dyan ay herd immunity. So kailangan lang mabakunahan yung 60 million. Ang problema natin, para mabakunahan yan 60 million, kailangan natin ng maraming doses ng bakuna. At kung titingnan natin ngayon, iilan pa rin lang ang nakakarating. Kasalanan to ng administrasyon ni Duterte. Noong mga panahon na hindi pa nadidevelop yung bakuna, ang yabang ni Duterte, sabi niya, hintayin lang natin, tiyaga lang kayo ng kunti. Pag nagawa yung bakuna, na-develop na ito, na-aprobahan na, kaagad-agad ang Pilipinas, mauuna tayo sa mga makakaprocure. Mauuna raw tayo sa makukuha ng bakuna. Ang problema, na-develop na yung iba-ibang bakuna sa iba-ibang bansa, wala pa rin ang Pilipinas. Salamat na lang at may mga bansang nagmamalasakit na kahit ininsulto ni Duterte, hindi nila ito pinersonal. Ibig sabihin, kahit ininsulto ni Duterte, sa pagmamalasakit nila sa atin, gumawa pa rin sila ng paraan na matulungan tayo. At isa na nga, itong United States. Itong dumating ngayon na US-sponsored na vaccines mula sa COVAX facility. Si Laiden Dahaudenes, nanood si Lauden kagabi, nanood from Hong Kong. Si Milka sa Chicago, USA pala. Okay? So yan po, salamat. Salamat at may dumating na 2 million. Kahit papano makakadagdag na ito sa mababakunahan ng mga kababayan natin. Kasi hanggang sa ngayon, mga 1 million pa lang ang nababakunahan. Sa dumating na ito na malaki-laking volume at galing ito sa COVAX facility sa sponsor ng US, marami-rami na ang mababakunahan ito. So yan po. Salamat sa mga bansang nagmamalasakit sa Pilipinas. Isa pang mainit na balita ngayong araw, gusto kong pag-usapan natin to. Ano po? Itong tungkol sa nangyaring armed encounter. Mahigit 100, actually sa ibang balita 200, na puwersa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, BIFF, ang lumusob sa isang public market sa isang bayan sa Maguindanao. So ito po, naging mainit na balita ito ngayon. Ito pong nangyari sa Dato Paglas. Ang Dato Paglas ay isang bayan sa Maguindanao. Ang pag sinabi nating Maguindanao, ang naaalala natin kapag sinabi yung Maguindanao, Ampatuan. Kasi totoo naman, ang Ampatuan ay matagal na naghari diyan sa probinsya ng Maguindanao. Diyan sa Maguindanao.
ito po kasing Maguindanao, matindi dyan ang mga warlords. Ang mga politiko dyan may sariling private army. Kaya nga 'di ba yung mga Ampatuan halos matagal silang naghari dahil hawak talaga nila diyan yung mga private armies nila at kahit ang pulis, ang military, hawak nila 'yan. Ngayon, sa nangyaring yung Maguindanao Massacre, nawala na sa kapangyarihan yung mga Ampatuan, pumalit yung mga Manggudadato. Pero ang may kapangyarihan din kasi dyan sa mga area na yan ng Mindanao, lalo tulad ditong sa Maguindanao, hindi lang naman yung mga politiko. Maraming mga rebelding grupong Muslim. Ang mga rebelding grupong Muslim po kasi depende, rebelding grupong Moro. Kasi pag sinabi nating Muslim relihiyon, pag sinabi nating Moro, yung tao. Yung mga Moro, yung mga rebelding Moro, marami yan. Depende kung anong tribo sila. Pag sinabi nating bahagi ng Hulo, Sulo, yung bahagi na yan ng Basilan, yung bahagi na yan ng Tawi-Tawi, yan po yung mga Tausog. Yan yung tribo ng mga Tausog. Yan pong bahagi ng Zamboanga Peninsula, yung bahagi ng Basilan, Tawi-Tawi, Zamboanga, yan po yung tribo ng Moro, mga Tausog. Pagdating naman dito sa may bahaging Maguindanao, Cotabato, mga Maguindanao naman yan, Maguindanao. Pero pagdating dito sa Lanao, itong Lanao, yung Marawi, mga Maranao naman yan, Maranao. Ibang tribo naman yan ng Moro. Ngayon, itong iba-ibang tribong ito ng Moro, may sarili yan na mga armadong grupo. Pag sinabi nating Tawi-Tawi, Hulu, Sulu, Basilan, mga Tausog, nandyan yung Abu Sayyaf at nandun din yung Moro National Liberation Front. Kaya yung Moro National Liberation Front ni Normiswari, yan yung mga Tausog. Tausog. Pag sinabing MNLF, Moro National Liberation Front, doon yan sa may bahaging Sulu, Hulu, Tawi-Tawi, Basilan. Nandyan din yung Abu Sayyaf, yung grupo ng Abu Sayyaf. Pagdating dito sa Maranao, nandito yung Mauti, nandito yung Mauti sa may bahaging sa bahaging Marawi, Maranao, Lanao. Pero pagdating diyan sa South Cotabato, pagdating diyan sa Maguindanao, yan naman yung area ng Maguindanao, yung tribo ng mga Maguindanao, at diyan po naman yung grupo ng MILF, Moro Islamic Liberation Front. Yan po para maunawaan natin yung Mindanao. So yan po dinidiscuss ko yung tungkol sa Mindanao. Ngayon, ang unang nabuo dyan na grupo, yung grupo ng Moro National Liberation Front ni Normiswari. Ito yung mga Tausog. Nung panahon na yan, si Normiswari, professor pa sa UP. Panahon ni Marcos, yung naganap yung Jabida Massacre, yung minasaker yung mga Moro na tinitraining doon, tinitraining ito para sakupin sana yung Sabah. Nung tumunog yung nung nag-leak yung operation na yon, lumabas. Nag-leak yon, pinagmamasaker ni Marcos yung mga Morong tinitraining. Kaya ang nangyari po diyan na dahil nung minasaker yung tawag natin diyan Jabida Massacre, napilitan si Normiswari na magbuo ng grupo niya. Yan na po yung Moro National Liberation Front. Ang sumusuporta sa MNLF, yung Libya ni Gaddafi. Pero nung bandang huli, mayroong lumitaw na bagong grupo. Kasi ang tingin nila sa MNLF, nagiging radikal na grupo ng mga Muslim, ng mga Moro. So sabi naman itong isang grupo, hindi dapat maging radikal tayo. Kinakailangan talagang ang matingkad sa atin, yung pagiging Moro natin, yung paglaban natin sa relihiyon ng Islam. Kaya binuo nila yung MILF, pantapat sa MNLF, Moro Islamic Liberation Front. Ang founder niyan, si Hashim Salamat.
Nung bandang huli, nung namatay si Hashim Salamat, pumalit na sila Alhaj Murad, yan. Si Eid Cabalo, yan yung mga leader ng MILF. Yung MNLF, panahon ni Ramos, nakipagpistoks itong MNLF, si Normiswari. Binigyan ng pwesto si Miswari, yung SPCPD, Southern Philippines Council for Peace and Development. Tinanggap naman ito ni Normiswari, sumurinder na si Normiswari, kapalit ng posisyon na yan sa gobyerno. Nalusaw na noon ang MNLF, pero yung mga armas nila hindi nila sinurrender. Nanatili pa rin sa kanila sa MNLF. Kasi ang iniisip ni Normiswari, pag wala na silang armas, wala na silang lakas. Kaya bagamat sumurinder si Normiswari, yung MNLF, kay Ramos, pero yung mga tauhan niya, nanatiling hawak nila yung mga baril nila. Nung panahon naman ni Pinoy, actually panahon pa ni GMA, ang pilit namang pinapasuko yung MILF naman ni Hashim Salamat. Hindi ito natuloy nung panahon ni GMA, pinagpatuloy na ito nung panahon ni Pinoy. Nung panahon ni Pinoy, malapit na sana magkapirmahan, kaya lang hindi na natapos kasi nag-eleksyon na ng 2016. Pero halos finishing touches na lang. Nagkapirmahan talaga nung panahon na ni Duterte itong MILF. Siyempre, naghinanakit si Normiswari. Sabi ni Normiswari, bakit ang kinakausap ni Duterte si Alhaj Murad? Bakit yung mga MILF lang? Paano naman kami? So pilit na namang kinausap ni Duterte si Normiswari, pinapunta sa Malacanang, nagkaroon na naman ng papel si Normiswari sa Malacanang. Pero kahit nakipag-usap si Normiswari sa MILF at kahit naman kinaibigan niya si Normiswari ng MNLF, pero mayroon pa ring mga grupo ng mga Moro na ayaw sa pakikipag-usap sa gobyerno at yan yung humiwalay sa MILF, yun na yung BIFF, yung Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Sa Maguindanao din ito, mga breakaway sa MILF, ayaw nila nung ginawang pag-surrender ng MILF sa gobyerno. Kasi ang MILF nakipag-usap kay Gloria, pagkatapos kay Pinoy, tapos ngayon kay Duterte. Ayaw no ng BIFF. At yung mga mauti, ayaw din niya ng mga pistoks. Hindi nila gusto yung ginawa ng MNLF na nag-surrender kay Ramos. Hindi nila gusto yung ginawa ng MILF na nag-surrender kay Pinoy at kay Duterte. Kaya ang ginawa nitong mauti, talagang palaban sila. Dumikit na sila ngayon doon sa Al-Qaeda at saka sa ISIL, yung Islamic State, Islamic State of Iraq and the Levant. Yan yung grupo ng ISIS at saka yung Daesh. Kaya itong mga grupo ngayon, yung kasing MNLF nakipagpistoks na, yung MILF nakipagpistoks na. Pero yung grupo ng BIFF, ayaw nila yung ginawang pakikipagpistoks, kumala sila sa MILF. Kaya kahit sabihin natin may mga pistoks ng sinulong sa Mindanao, yung kaguluhan doon malabo pa ring masolusyonan yan. Kaya ito, nagpapakita na naman ng pwersa itong BIFF. Hindi ito hawak ng MNLF, hindi rin ito hawak ng MILF. Separate na grupo ito. Nagsasariling connection ito doon sa mga militant na mga radical na fundamentalist groups doon sa Middle East. Yung mga Al-Qaeda, yung mga ISIS o ISIL. Kaya dumidikit ito. Kaya mga pareho ito ng Abu Sayyaf, nung Mauti at saka itong BIFF. Si Normiswari kasi hindi rin naman na yan. Itong si Miswari, hawak na talaga ito ni Duterte. Kung kailangan ni Duterte maglikha ng kaguluhan sa Mindanao para magamit niya sa kanyang pwedeng sabihin niya, magulo na naman ang Mindanao, magmarsyalo na tayo. Pwede niyang gawin yan sa pamamagitan ni Miswari. Kasi magkasabwat si Duterte at si Miswari. So yan po yan ang dinidiscuss natin. Pero hindi naman to masyadong lumaki na. Pag-usapan natin itong nangyaring hindi natuloy na debate ni Carpio at ni Duterte. Sandali lang po.
So itong hindi nangyaring hindi natuloy na debate ni Carpio at ni Duterte ay kasi 'di ba ang latest na development niyan, diniscuss natin 'yan kagabi. Inadvisean daw si Duterte ng kanyang gabinete na wag daw ituloy yung debate. Ang palusot nila, napakaano naman daw, hindi patas. Kasi daw si Duterte presidente. Samantalang daw si Carpio ay ano ba naman yan, retired senior associate justice daw ng Supreme Court. Parang hindi naman daw patas. Yan ang sabi. Kaya si Roque na lang yung gusto nilang makiharap kay Carpio. At ang sabi naman nito ni Panelo, itong si Panelo, bakit ka naman makikipagdebate dito sa isang retired Supreme Court Senior Associate Justice? Si Carpio ang tinutukoy. Kung pwedeng magdebate, kailangan ka pareho mo ng ranggo, pareho mo ng talino at estado. Presidente ito ng bansa. Itong si Carpio, retired na. Ito yung sinasabi ni Panelo. Alam niyo po, maikwento ko sa inyo, ito pong si Panelo, teacher ko ito sa College of Law sa UE. Nung nag-aaral ako ng abogasiya, professor ko ito. Ay, alam nyo, kung ano yan si Panelo. Kung ano yan si Panelo, ngayon, ganyan na yan noon. Ang pagkakaiba lang ngayon, mas mayabang kasi syempre nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Nung professor ko pa lang yan si Panelo, wala naman yan eh. Sino ba naman si Panelo? Si Panelo naman, nakikilala lang yan dahil ang mga hinahawakan niyang kaso, mga high-profile cases. Yung mga kaso na mga karumaldumal, mga heinous crimes, na ang mga nasasangkot ay mga personahe tulad ni Mayor Antonio Sanchez ng Calauan. Ay di ba? Nung naging mainit yung kaso na yan, dahil nga sangkot itong mayor ng Calauan, si Sanchez, dahil sa pangre-rape at pagpatay kay Eileen Sarmenta, ang humawak ng kaso niyan si Panelo. Yung sa Ampatuan, nung una pa lang niya, nung pagsisimula pa lang ng kaso ng Maguindanao, ang abogado ng mga Ampatuan si Panelo. Diyan naman nakilala yan si Panelo eh. Yung kaso noon ni Dennis Roldan. Pero wala naman yan eh. Para din lang yan tulad ni Duterte nung panahon ng prosecutor, panay talo sa kanyang mga kaso. Ganon din naman si Panelo. Kaya lang, pumapasok yan sa klase namin sa UE, laging nakaporma, yung kanyang mga fashion. Pumapasok yan sa UE, panay porma. Kaya lang, syempre, alam mo naman sa abogasiya, wala kang magawa. Professor mo yan eh. Pag umabsent ka ng umabsent, di mababagsak ka. Kaya ako noon, pumapasok ako. Pero nasusuka ako sa yabang ni Panelo eh. Pumapasok ako noon sa klase, parang yung napipilitan tayo. Napipilitan ka dahil alam mo namang wala ka namang masyadong matututunan. Kaya lang, yun nga, salamat na lang, nakagraduate na rin tayo. Pero talagang hindi ko yan wala. Kahit karespeto, hindi ko maibigay kay Panelo noon. Nung teacher ko yan. O ngayon. At saka isa pa, yan si Panelo, kababayan namin yan. Naga City yan. Dito sa Naga City, sinusuka rin yan eh. Hindi naman yan. Sige nga, tumakbo yan ditong Kagawad, hindi mananalo yan. Yung papa niyan, yung father niya ni Panelo, yan, Salvador din yata ang pangalan niyan eh. O ano bang pangalan ni Panelo yung father niyan? Nung panahon ni Marcos, tumatakbo yan na presidente. Kada may eleksyon noon kay Marcos, yung ama ni Panelo, yung ama ni Salvador Panelo, tumatakbo yan, presidente, Noisans candidate. Pinapatakbo ni Marcos para lang payrong kalaban. Pagkada magkakanvasing na ng balota, maririnig mo na sa radyo, Panelo, zero. Yan. Hindi mo nga alam. Ibig sabihin, doon sa distrito, ay doon sa presentong binubutuhan ni Panelo, nung ama niyan, hindi yata bumoto yung kanyang ina. Ibig sabihin, kahit yung asawa ng kanyang ama, hindi bumoto. Hindi yan. Sabihin ko sa inyo, pag tumakbo yan dito, kahit Kagawad, hindi mananalo yan. Kaya hindi yan dito, hindi naman yan dito. Taga rito yan sa Naga, pero hindi na. Parang ang mga yan
Sabi ko na nga sa inyo, kahit siguro kagawad ng barangay, hindi mananalo yan. Tapos ngayon, nagkataon lang, nung tumakbo si Duterte presidente noong 2016, alam nyo naman yung mga sumama kay Duterte sa kampanya, yung mga taong hindi mo sukat akalaing, parang tumaya sila sa si Mocha Uson, si Robin Padilla, si Cesar Montano, si Philip Salvador, yung mga laos ng artista, si Arnel Ignacio, yan, si Jimmy Bundok, yung mga laos ng artista at mga nganta. Tapos yung mga abogado na hindi naman kilala, kung kilala man, hindi maganda ang pagkakakilala sa kanila, tulad nga nitong si Panelo. Yan yung mga tumulong kay Duterte sa kampanya. Swinerte nga lang at nanalo. Nanalo si Duterte, parang tumama sila sa loto. Kaya nung manalo si Duterte, nabigyan sila ng posisyon. Kaya si Panelo ngayon kung makapagyabang, sabi ni Panelo, kung gusto mo makipagdebate, Tony Carpio, tayong dalawa, pareho tayong Sigmaru, pareho tayong abogado. Hahamunin si Carpio ng debate. Siguro pinagtatawanan nito. Hindi naman sa pagyayabang, Malaking insulto kapag pinatulan ito ni retired Senior Associate Justice Carpio. Kung sa amin nga lang na mga nag-aaral pa sa kanya noong abogasiya, wala halos kaming natutunan. Panayabang lang naman to. Naswertehan lang. Parang tumama lang sa loto. Sa totoo lang, itong mga si Gadon, si Panelo, si Calida. Ano ba naman mga yan? Wala eh. Kaya lang dahil nanalo nga si Duterte, nalagay sila sa pwesto. Nabigyan ng mataas na posisyon. Ay ngayon, kung makapag-asta at may planong tumakbong senador. May planong tumakbong senador. Sabi ni Panelo, hinahamon si Carpio sila daw magdebate. Magkabrad kasi sila sa Sigmaru. Wala. Ano ba naman ang panama nito ni Panelo kay retired Senior Associate Justice Carpio? Si retired Senior Associate Justice Carpio ay napakagaling na abogado. Napakagaling na naabot niya yung rurok. Hindi nga lang siya naging Chief Justice kasi hindi naman siya gagawing Chief Justice ni Duterte. Kung pagbabasihan mo lang yung galing, dapat Chief Justice na yan si Carpio. Kaya lang, hindi naman marunong magsipsip yan si Justice Carpio. Malinis ang record niya at ang integridad, hindi tulad nitong si Panelo. Kaya hindi talaga, kahit siya yung pinaka-senior na justice ng Supreme Court. Kasi inappoint ni Pinoy na maging Chief Justice si Sereno. Kahit senior sila Carpio, si Sereno ang inappoint ni Pinoy. Nung matanggal si Sereno, dapat si Carpio na. Kasi ang pinaka-senior. Pero hindi naman kasi siya maka-Duterte. Ayan. Sabi nito, magkano ba bayad sa iyo, sir? Sabi ni Virgilio Bacarisa. Ito ang bayad sa akin. Kape. Ayan, yung mga DDS natin. Ang akala nila, kapag tulad ko na nagsasalita, nagpapaliwanag na ganito, akala nila bayaran ako. ito, magkape tayo. Yung mga DDS dito. Kape. Yan. Ang sarap magkape habang nagdi-discuss ng mga issue. Yan. Katapat ni Panelo sa debate si Pamatong. Yan, totoo yan. Tama si Antonio Silada. Pareho silang mga noisans. Magkano daw bayad sa akin? Ewan ko. ito bayad sa akin. Kape. Yan. Sarap magkape habang nagdi-discuss. Alam nyo to, nagtutulong-tulong na sila ngayon. Si Panelo, si Roque, pati si Soto. Yung kanyang mga vlogger, si Banat Bay, si Thinking Pinoy, nagkakandarapa, si Sasot, si Mocha Usod. Nagkakandarapa sila ngayon katatanggol kay Duterte. Nagkakandarapa sila kasi isipin nyo naman, sa sobra kasing dada ni Duterte, ikaw ba naman manghamon siya ng debate?
manghamon siya ng debate. Ay akala niya, bully nga eh. Di ba sa eskwelahan yung bully, akala mo hindi siya papatulan? Ay pinatulan siya ni Justice Carpio. Oh, walang kagatol-gatol nung mismong araw, Mayo 5, paghamon ni Duterte, sabi niya, Carpio, kung gusto mo magdebate tayo, pareho naman tayong abogado. 2-3 tanong lang ang ibibigay ko sa'yo. Oh, Mayo 5 yon. Nung araw din mismo na yan na Mayo 5, sinagot ni Carpio. Oh. Ngayon, nung sinagot ni Carpio, sabi, sige, ang iksi lang ng sagot ni Carpio, sabi niya, I gladly accept, malugod kong tinatanggap ang hamon sa akin ng debate. Sabihin mo, Mr. President, kung anong oras, saan. Oh. Kung anong convenient sa'yo. Yun. Nung nagkakagulo sila, siguro naisip ni Duterte, sinagot ni Carpio, paano ba to? Ngayon, siguro nag-emergency meeting sila Panelo, si Roque, si Emilia Aldia, yung mga abogado sa gabinete. Pinag-usapan nila. Boss, bakit mo naman kasi pinatulan yun? Wala, matatalo ka doon. Nagremedyo sila ngayon. At ang remedyong naisip, nagpalusot ngayon si Roque. Sabi ni Roque, ang palusot ni Roque, gustong-gusto ng presidenteng makidebate. Kaya lang, hindi naman yata patas na presidente siya makikipagdebate sa isang retired na chief na justice ng Supreme Court. Isipin niyo yan. Ganon ang palusot ni Roque at siya daw yung inaatasang makipagdebate. Sumunod, ito na si Panelo. Carpio, kung gusto mo tayo magdebate, pareho tayo Sigmaro. Sunod niyan yung mga yung mga vloggers na, si Mocha Uson, si Banatbay, si Thinking Pinoy, si Sasasot. Yan, wala. Alam nyo, sa ginawa nilang yan na expose. Ang problema kasi si Duterte, ito, Panelo, Roque, tandaan nyo to, Banatbay, Mocha Uson. Ang problema kasi sobrang yabang ng amo nyo. Yung inyong amo na si Duterte ay sobrang yabang, sobrang hambog. Akala niya, lahat kaya niyang murahin, lahat kaya niyang ibuli. Hindi naman pwedeng sa panahon, lahat ng panahon, kaya niyang gawin yon. Nakakuha siya ng katapat kay Carpio. Hindi na-expose siya ngayon. Tapos ngayon, susolusyonan nyo kung ano-ano ng remedyo yung ginagawa nyo. Akala nyo naman, maluloko nyo yung mga tao. Wala na. Nakita na ng mga tao kung anong totoo. Nakita na ng mga tao na expose na si Duterte bangkarote. Ay, isipin mo naman kasi, mula noong 2016 na maging presidente siya, hanggang ngayon sa kasalukuyan, napaka-obvious naman na namaktuta siya ng China, napaka-obvious, napakagarapal na ang inyong administrasyon ay tuta ng China. Paano mo yan, paano nyo yan ididepensa? Kung ano-anong palusot nyo, sasabihin nyo, hindi naman kami ang dahilan. Bakit nawala ang mga isla ng Pilipinas? Ang dahilan daw ay si Pinoy. At ang lagi nyong bukang bibig, yung Scarborough Shoal, yung Panatag Shoal. Duwag daw si Pinoy, duwag daw si Carpio at si Albert Del Rosario. Kung hindi daw dahil sa kanila, hindi raw makukuha yung mga isla na yon. Ay sinabi na nga ni Justice Carpio at ni ni dating DFA Secretary Albert Del Rosario, okay, assuming, sabihin na natin na nawala nga yan yung panahon ni Pinoy. Pero nung panahon ni Duterte, pinaglaban niya ba ang interes ng Pilipinas? So yun ang dapat na pinag-uusapan. Yan po yung pinag-uusapan, yan yung dapat. Actually, yun lang. Ganun lang kasimple. Sa bawat administrasyon, mayroong naging kahinaan pagdating sa China. Totoo yan. Sa panahon ni sa panahon ni Ramos, doon nakuha ng China yung mischief reef. 1998. Panahon ni Gloria, naging malambot din si Gloria sa China. Panahon ni Pinoy, ito naman kay Pinoy, ang naging kasalanan lang sa panahon ni Pinoy, nagtiwala sila sa China, ay kasi naman itong US, nag-broker. Nung nagkaroon ng standoff noong 2012 doon sa Scarborough, sabi ng US, para i-diffuse natin ang tension, para wala nang masyadong bawasan natin ang tension, masyado nang mainit ang South China Sea, sabi ng US.
Okay ba sa inyo, China at Pilipinas, yung inyong barkong pangdigma, alisin nyo dyan, yung mga navy nyo. O, pumayag ang Pilipinas, withdraw naman ang Pilipinas. O. Yung China hindi nag-withdraw. O kaya nag-withdraw tapos bumalik ka agad. O, doon, naging magulang ang China. Binayolate yung international law. Yun lang yung mali kay Pinoy. Naisahan sila. Pero, kaagad-agad, hindi nagtagal, ilang buwan lang, nung makita yan ni Pinoy, kinasuhan na nila ngayon sa Permanent Court of Arbitration. Yun na yun. 2013 yun. At nanalo ang Pilipinas. Pag upo ni Duterte, kung si Duterte tunay na makapilipino, makabayan, kontra sa China, ay di dapat sinabi niya, yung mga ginawa ni Ramos na yung mischief rip na wala, yung magiging malambot ni Duterte, ni Gloria sa China, yung pagiging si Pinoy na isahan, sa akin hindi ako maisahan ng China. Hindi ako malalamangan ng China, ipaglalaban ko ang interes ng China. At itong napanalo na kaso ng Pilipinas, gagamitin ko ito para ang China hindi tayo malamangan. Yun dapat ang ginawa ni Duterte. Ang problema, hindi ganun ang ginawa niya. Hindi ganun ang ginawa niya. Ang ginawa niya, nagpakatuta sa China. O kaya ngayon, hinahamon sila kasi obvious na yung pagiging tuta sa China. Malapit na yung election sa 2022. Kahit sinong manok ni Duterte, si Sara man yan, si Bongo o si Bongbong, mahihirapan silang idepensa ang issue ng China. Kaya ngayon, mga yabang na naman ni Duterte, ikaw, Del Rosario, pag nakita kita, susuntukin kita. Alam nyo na, yung mga, di ba? Yung gano'n naman ang style ni Duterte. Danadaan lang sa mga bugbog, patay dito, papatayin kita. Ang problema, hindi na natuto na ang mga Pilipino, namulat na, hindi na umuubra Hindi na umuubra. Hindi na umuubra yung mga yabang at hambog ni Duterte. Ngayon, ang sagad ng kanyang pagyayabang, hinamon si Carpio. Sinabihan ni Carpio, sige, debate tayo. Alam niyo po, marami tayo ngayong mga DDS nanonood. Natutuwa naman tayo kasi pagka pinagkakaabalahan tayo ng mga DDS, ibig sabihin, epektibo tayo. Ibig sabihin, yung ating mga pinagsasabi ay tumatama sa kanila. Kaya kahit naman anong comment nila dito, kahit anong komentaryo nila sa atin, kung anong pagmumurahan man nila tayo, alam natin na sa loob-loob nila tama ang sinasabi natin. Ganun lang po yun. Kaya kawawa tong mga DDS. Pero alam naman natin, sa loob-loob nila, naiisip na nila na nagkamali sila, na Duterte sila. Ngayon, maiba tayo ng topic. Maiba tayo ng topic. Itong nakikita nyo po sa picture, yan po si Sasa Santa Rosa. Yan, Sasa Santa Rosa yan. Ang pangalan po niyan, Sasa Santa Rosa. Yan, ako po yung naka face mask, yan pong naka blue, yan po si Sasa. Nang kinausap ko siya. Ako po ang kanyang abogado. Yan pong naka black, yan ay si Sasa. Yung babae na nandito, yan yung kanyang mother. Yan. May panawagan po kasi ngayon Free Sasa Santa Rosa. Sino ba si Sasa Santa Rosa? Si Sasa Santa Rosa ay isang kagagraduate pa lang na senior high school student ng Ateneo de Naga University sa Naga City. Ngayon, itong si Sasa, yan si Sasa ay senior high, senior high po yan. Sa ilalim nitong mga ginagawa ngayon na red tagging sa ilalim ni Duterte, itong mga ginagawa ng NTF-ELCAC, itong si Sasa ay ni-red tag. Komunista daw. At nag-issue ang korte ng search warrant. Hindi natin alam kung paano nakuha yung search warrant na yan. Pero yung search warrant hindi galing sa Naga City. Si Sasa ay taga Naga City. Yung search warrant galing ng Legazpi. Siguro dahil alam nilang sa Naga hindi sila makakakuha ng search warrant, so kumuha sila ng search warrant doon sa Legazpi City. Nakuha nila yung search warrant May 1. May 2, kaagad-agad sinerve dito. At alam nyo kung anong nakuha sa raid kay Sasa? Yang mga wire na yan. Alam nyo po kung ano yung mga wire na yan?
Yan ay gamit daw sa pampasabog. Yung mga wire na yan. Yung mga nakalagay na yan dyan, mga panggamit sa landmines, pampasabog. Ito yung baterya na magdi-detonate. Yan. Yan ang nakuha daw sa bahay ni Sasa. Yan si Sasa nang hinuhuli siya. Ganyan karami yung mga pulis. Mga 30 to 40 pulis ang nag-raid ng bahay ni Sasa na tinutuluyan. Ganyan po ang nangyari. Sinuli siya ng CIDG, kinulong. Ang kaso sa kanya, hindi lang simpleng illegal possession of firearms. Ang kaso niya ay illegal possession of explosives. Yan po ang istorya nitong si Sasa Santa Rosa. Kaya pinagtatanggol ko ito. Ako po yan, kausap ko si Sasa, yung nasa gitna, at saka yung mother niya, nasa kulungan. Hanggang ngayon po nakakulong pa rin si Sasa kasi no bail yung kaso niya. Pero pinaglalaban ko po yan. Pinaglalaban natin yung kaso na yan. Na kailangan nating suportahan Free Sasa Santa Rosa. Yan po, ang mga kabataan sa Naga ay nananawagan, palayain si Sasa. Malinaw po, planted yan. Kasi paano, sa ganitong 20 years old, magkakaroon ka sa bahay mo ng mga landmines, yung mga gawa ng pagpapasabog, yung mga wire na yan, gamit daw sa Anong kinalalaman ng batang yan? Sa kayang ganyang kabata na 20 years old, na malumanay magsalita nung kinausap ko ito, kailangan bang ganyan karaming pulis, 30-40 pulis ang manghuli sa kanya? Napaka na po ang nangyayari sa bansa natin. Sa kagustuhan lang ni Duterte, sa kagustuhan lang ni Duterte na yung mga kumukontra sa kanya ay makulong, mapatahimik, kung ano-ano na lang ginagawang kaso. Katulad niyan, illegal possession of explosives. Kaya sabi ni Vicente Casino, sabihin mo sa Kadilawan mong talunan, wala naman kayong paboritong laging sinasabi, Dilawan. Dilawan na lang kayo ng Dilawan. Lahat na lang yata ng mga nangyari sa Pilipinas, sinisisi nyo sa Dilawan. Ay, kito nyo naman ako, pag nagdi-discuss ako, hindi ko naman pinagtatanggol ang Dilawan. Di ba sinabi ko, totoo naman, may kasalanan noong panahon ni Pinoy. Ngayon, sasabihin nyo, Dilawan ang Dilawan. Bakit Dilawan ba ako? Itong kayo, Vicente Carino, wala na kayong alam, kundi, isisi nyo, Dilawan. Pinagtatanggol ko ba ang Dilawan? Dilawan ba ako? Kaya salamat kay Edgardo Pantaleon. Sabi niya, mabuhay kayo, Inso. Ipagpatuloy nyo ang pagbubulgar ng katotohanan. Salamat. Sabi ni Red Vislam, may kuta yung mga trolls na yan, pero lang ang habol niya. Siguro nga po. Anyway, sabi ni Kabunyog Medi, sana patulan ni DFA del Rosario, black belter yun. Hinahamon niya, sabi ni Duterte, pag nakita kita Albert, susuntukin kita. Hindi niya alam, pala yun, black belter pala yun sa taekwondo. Ayan. Anyway, so ito yung hinahawakan ko ngayong kaso. Kawawa. Nire-red tag, pagkaka-red tag, i-issuehan ng search warrant. Pag nire-raid, ang kinakaso, hindi lang simpleng possession of firearms, kundi explosives. Kasi ang explosives, no bail. Yan po ang totoo niyan. Ayaw nilang kasuhan ng sedition, kasi pag sedition ang kinaso, makakapiyansa lang. Ayaw rin nilang kasuhan ng mga illegal possession of firearms kasi makakapiyansa. Kaya ang ginagawa nila, tinataniman. Alam nyo, sa panahon itong mga PNP ngayon, magaling sa pagtanim, pagtanim ng ebidensya. Yan. Inamin mismo naman niya ni Duterte. Ay di ba nung panahon na prosecutor pa siya, sabi niya, ay ako nung panahon na fiscal pa ako, nagtatanim talaga kami ng ebidensya. Yan. Yan yung nangyayari ngayon. Hindi lang yan. Yung iba dyan, pinapalabas ng laban. Buti na nga lang itong kliyente ko, hindi pinalabas na ng laban. Kaya malungkot po, ganyan po ang nangyayari. Pero hayaan nyo po, nung isang araw, ito, ipakita ko sa inyo itong balita dito, May 7 ito, May 7. May 7, magandang balita, binalita ng Inquirer.
Yung isang yung ato sa Uganda, isang bansa sa Afrika, nung LRA commander, ang tawag sa kanya ay White Ant, nasentensyahan ng ICC para sa 25 taong pagkakabilanggo. O yan. So ito yung babantayan ni Duterte. Kasi itong mga nangyayaring krimen ngayon, itong mga nangyayaring mga pang-aabuso, pagpatay, pananagutan niya ito sa ICC pagdating ng panahon. Yan po. Itong nangyari dito ang tawag sa kanya White Ant. White Ant. Commander ito ng Lord's Resistance Army, yang LRA. Kasi bata pa itong si White Ant, isang itim ito, bata pa siya, kinuha na siya nitong LRA. Tapos, nagpapatay sila ng mga Aprikano doon sa Uganda. Yung mga Ugandan, pinagpapatay nila, mass murder. Kaya genocide ang kaso nila. Crimes against humanity. Genocide. Marami silang pinatay. Itong si White Ant. Ito. Ngayon, nung bandang huli, yung kanyang mga kasamahan, isa-isa nang nahuhuli, nag-surrender na siya. At nung mag-surrender siya, dinala siya sa dahig para litisin. At nasintensyahan siya. Kahapon, May 7, sinintensyahan siya ng 25 years na jail term. So nakakulong siya ngayon doon sa dahig. Ito rin yung iniiwasan ni Duterte na mangyari. Na kapag napalitan na ang administrasyon, halimbawa ang Manaloy si Leni Robredo, alam niyang pag lumabas yung warrant of arrest ng ICC, isusurrender siya. Kaya ayaw ni Duterte na ang makaupo sa 2022 ay oposisyon. Gusto niyang ang makaupo si Sara mismo. Kasi kahit nga kay Bongbong Marcos, walang tiwala si Duterte. Kahit kay Pacquiao. Kasi ang iniisip siguro ni Duterte, pag nanalo yan si Bongbong Marcos o nanalo yan si Pacquiao, delikado. Siyempre, presidente na sila. Wala naman akong kontrol na sa kanila kasi hindi na ako ang presidente. Sila na ang presidente, si Bongbong o si Pacquiao. Pag presidente na sila, siyempre magpapabango sila sa tao. Siyempre, ipapakita nila sa daigdig na sila yung mga presidente na sumusunod sa rule of law o batas. Pag lumabas yung warrant of arrest ng ICC, sa panahong presidente si Bongbong o kaya presidente si Pacquiao, alam ni Duterte, ipagpakanulo siya ni Bongbong. Sasabihin ni Bongbong, pasensya na. Pero kailangan nating sundin yung international law. Kailangan nating ipakita sa ibang bansa na ang Pilipinas ay marunong kumilala sa rule of law. Idepensa mo na lang ang sarili mo doon sa ICC, tapos isusurinder si Duterte. Alam yan ni Duterte. Alam ni Duterte yan. Kaya para kay Duterte, ang ginagawa ni Duterte, gusto niyang masigurong anak niya ang manalo. At kung hindi rin lang naman mananalo ang anak niya, kasi ayaw niya rin si Bongbong, ayaw niya rin si Pacquiao, kung hindi rin lang mananalo si Sara dahil delikado, hindi nila isusugal na mananalo si Sara. Kasi kung ang tao ay galit na dahil sa issue ng China, dahil sa kapalpakan at kainutilan ng COVID, alam niyo, isa sa opsyon na pinipili ni Duterte, huwag ituloy ang eleksyon sa 2022. At doon handa dapat tayo. Hindi natin alam ang takbo ng utak ni Duterte. Kailangang handa tayo diyan. Sa totoo lang. Kasi hindi isusugal ni Duterte na matalo sila sa 2022. Kasi ito nga, nakikita nyo tong picture. Ito, nung una, nang sila pang humahawak ng gobyerno ng Uganda, nagagawa nila ang lahat. Ang dami nilang pinapatay. Pero nung hindi na sila yung nasa gobyerno, nagtatago na sila, hanggang sa bandang uli, hindi na nila kayang magtago, sumurrender na lang. At ito na nga, nasintensyahan na kahapon itong si White Ant. Dahil sa crimes against humanity, marami siyang pinapatay na kapwa niya itim. Yung kanyang army na sinamahan niyang grupo, maraming krimen sa sangkatauhan kasi pinagpapatay yung mga Ugandan. At yan dun yung ginawa ni Duterte. 30,000 na pinapatay dahil sa di umano'y war on drugs at yung mga pagpapatay ngayon sa ilalim ng sinasabing pag-ubos ng mga aktivista at komunista. Pananagutan niya ito pagdating ng panahon. At alam niyang delikado kung mananalo si Sara Duterte, si Bongbong Marcos,
at si Manny Pacquiao, kahit niya pa yan kakampi. Pero sabi niya, hindi tayo sigurado. Pag dumating na yung warrant of arrest ng ICC, baka pag presidente si Bongbong, isurrender pa rin tayo. Kaya gusto ni Duterte si Sara. Ang problema, kahit gusto niya si Sara, napakatindi na ngayon ng ay ang tao galit na sa mga nangyayari. Hindi lang nila pinapakita sa pamamagitan ng kudeta. Hindi lang nila pinapakita sa pamamagitan ng people power. Hindi lang nila pinapakita sa pamamagitan ng pagmarcha sa kalsada. Pero yung kimkim nilang galit, ilalabas nila ito pagdating ng eleksyon sa 2022. At yun yung kinakatakutan ni Duterte. Kasi ramdam nila ang galit ng tao. Alam nyo ba yung pag-atras pa lang ni Duterte na hindi siya tutuloy sa pakikipagdebate kay Carpio? Sa loob lang ng ilang minuto at ilang oras, 30,000 na yung ang reaksyon tumatawa, yung emoji na laughing emoji tumatawa. Inaksan tayo nakakita, presidente pinagtatawanan sa social media. Kasi malinaw na nakita na duwag si Duterte. Kaya ito yung kinakatakutan ni Duterte. Na pagdating ng panahon, masukol na siya. Lalo pa kung manalo si Leni. Lalo pa kung manalo halimbawa ang kandidato ng oposisyon. O kaya manalo man kahit pa nga si Pacquiao ang manalo o kaya si Bongbong kahit kaibigan niya yan. Hindi pa rin siya kakasigurado si Duterte. Ayaw niyang magtiwala. Ang iniisip niya, pag presidente na yan si Bongbong, hindi ko nahawak yan. Pag presidente na yan si Pacquiao, hindi ko nahawak yan. Kaya mas mabuti pang si Sara na lang ang presidente. Yan yung iniisip ni Duterte. Ang problema, habang nalalapit ang eleksyon sa 2022, habang nalalapit at nakikita naman na traidor si Duterte sa Pilipinas at nakikitang inutil sa kapalpakan dito sa COVID, delikado. Kahit ang si Sara, kahit pa may pera, kahit pa tulungan ng China, delikado sila, mahihirapan maipanalo. Kaya ang iniisip din ni Duterte, wag na lang magpa-election. Isang option yan. Gagamitin niya itong COVID para hindi magpa-election. Kaya handa rin tayo dapat yan. Anyway, kaya ang Bunyog, ang ating grupo, ang tawag po sa Bunyog ay Bunyog Pagkakaisa Party kasi nagpa-register na tayo sa COMELEC bilang political party na lalaban sa party list. Naitayo na ang ating national headquarters sa Valenzuela City. Yan po, pinapagawa na natin ang ating national headquarters. Kaya, yan po, yan yung ating national headquarters. At araw-araw, mayroon doong nag-BBOS yan. Nagkakaroon sila ng mga orientation seminars doon. O yan po ang ating mga kasamahan sa Bunyog, sa national headquarters. At kahit sa Mindanao, ito po, yung Davao del Norte Provincial Chapter. Yan, nagkaroon na rin sila ng BOS sa Davao. Yan po, Bunyog Pagkakaisa, Davao del Norte. Mabuhay, So sinong makakapag na ang Bunyog ay nakakapag-organize na ngayon sa Davao City, Davao del Sur, Davao del Norte. Ang Mindanao, lumalakas po ang Bunyog doon. So yung ating mga kababayan, sana sumama na kayo sa Bunyog, saan man kayo, sa Pilipinas o saan mang bahagi ng mundo. Kasi kailangan nating lumaban sa 2022. Kung ang pambato natin si Leni, dapat sa Mindanao, mayroon tayong mga chapters at sa iba-iba't bahagi ng mundo. Yung ating national headquarters, pinapalakas na natin. Yan ang kailangan nating gawin ngayon. Suportahan natin po ang Bunyog, marami pa tayong activities. Patuloy lang po nating suportahan. Anyway, inabot na naman tayo ng oras. Alas 10 na. Maaga naman tayong nakapagsimula ngayon. Bukas po ulit tayo ng gabi. Maraming galit sa atin. Siyempre, yung mga DDS galit na galit sa atin. Pero yung atin namang mga viewers, sabi niya, napakagaling mo, Attorney Enzo Recto. Sabi ni Cesar Francisco. Salamat po. So, sasama daw si Eric. Yung mga nanonood po sa atin, mayroon po akong YouTube channel. Sana po i-like nyo. I-like nyo. I-subscribe nyo po yung YouTube channel natin para hindi lang tayo sa Facebook nagiging malakas. Palakasin din natin yung yung ating YouTube channel. Yung ating YouTube channel, palakasin natin. Kasi lumalabas parang tayo, nakikipagsabayan tayo sa mga DDS sa Facebook, pero pagdating sa YouTube, sa TikTok, nila to. So sana mapalakas pa natin,
So tulungan po natin ang Bunyog, no? Suportahan natin ito. Sabi ni natutuwa ako habang nagla-live tayo gabi-gabi, maraming mga DDS nanonood. Siyempre, sinasabi nila dito kung ano-anong galit sila sa atin, bayaran daw tayo, dilawan. Pero yun lang naman lagi ang sinasabi nila na si Enzo Recto bayaran, dilawan, sa Inodoro pupulutin. Pero hindi nila mapasubalian yung ating mga sinasabi kasi katotohanan. Ang katotohanan ang sa atin ay magpapalaya. Yan po. Di ba ang mga sinasabi dito sa atin ng mga DDS, dilawan tayo, bayaran, magkano bang binayad sa'yo, pupulutin kayo sa Inodoro. Pero yung mga sinasabi natin, hindi naman nila na napapasubalian. Bakit? Kasi totoo ang pinagsasabi natin. Hindi naman ako nagsisinungaling. Yan. Wala tayong kasinungaling sinasabi. Okay? Anyway, marami na tayong mga viewers. Hindi ko na ito maiisa-isang babasahin. Sabi ni Lito Perez, yung mga DDS, huwag kayong makinig dito kasi parang ito matitino ang pag-isip. Mga DDS, matulog na kayo para tumubo yung sabi ni mga fetus daw, sabi ni Federico Falcon. Anyway, hayaan nyo na yung mga DDS na yan. Tama si Ronald Parpan. Si Aim Pilares, hindi ba pwedeng magkaisa para sa Pilipinas? Alam nyo po, gusto naman natin ng pagkakaisa Nananawagan tayo ng pagkakaisa. Pero pagkakaisa para ipaglaban ang interes ng Pilipinas. Hindi pakikipagkaisa sa mga umaapi at nagkakanulo o nagtatraidor sa Pilipinas. Kaya tama po, Aim Pilares. Tayo naman sa Bunyog at kahit si Atty. Enzo Recto naghahangad ng pagkakaisa. Pero yung pagkakaisa natin, pagkakaisa para makabangon tayo sa COVID. Pagkakaisa para hindi tayo makontrol ng China. Pagkakaisa para itaguyod ang interes ng bansa. Pero hindi tayo makikipagkaisa sa mga traidor sa bansa natin. Sabi ni Jerry Pan, bastos daw ang bunganga natin. Nagmumura ba tayo? Hindi tayo nagmumura. Ang nagmumura si Duterte. Hindi ako nagmumura. Kahit sa ilang gabi, gabi-gabi kong pagla-live, hindi ako nagmumura. Yan lang. Kaya paano mo masasabing bastos ang bunganga natin? Sabi ni Florencio Villarico, kamukha daw ni Pido dito. Anyway, marami pa sana ang nanonood sa atin. Alam ko, gusto nyong Anyway, patugtugin natin, Patugtugin natin ang ating closing song. Tulad ng lagi kong pinapatugtog, kapag nagtatapos ako ng ating talakayan, ang gusto kong maipakita sa atin na ang ating na tayo po ay tayong mga mamamayan. Kapag tayo hiwa-hiwalay, hindi nagkakaisa ting-ting. Sabi sa kantang ito, napapatugtugin ko, suriin ang ting-ting, 10 may kayang baliin, ngunit kung marami, di mo na kakayanin. Yan po ang ibig sabihin ng Bunyog. Pagkakaisa. Parang ting-ting. Dapat tayo'y magkaisa. Suriin ang ting-ting, 10 may kayang baliin, ngunit kung marami, di mo na kakayanin. Ito po ang kantang sa nakikita ko at aking naririnig, marami sa ngayon ang hindi umiimik. Kahit alam nilang lipunan ay di nag-iba, wala raw magagawa, mabuti pang tumahimik. Kailan ka kikilos, kailan ka hahakbang, hihintayin mo bang
ang lahat kailan matututo sa naging karanasan. Ang mga pagpapasya'y nasa ating mga kamay. Suriin ang tingting, 10 may kayang baliin, ngunit kung marami, di mo na kakayanin. Kaya't huwag isiping wala tayong magagawa. Kung nagkakaisa, tagumpay ay makukuha. Kaya't halika na, kumilos sumakbang, huwag nang hintayin pang kayo ay maiwan. Ngayon ay tayo na, kumilos sumakbang, nasa pagkakaisa ang paglayang inaasam. Suriin ang dingding, 10 may kayang baliin, ngunit kung marami, di mo na kakayanin. Kaya't huwag isipin wala tayong magagawa. Kung nagkakaisa, tagumpay ay makukuha.